Napapalibutan ng iba't ibang uri ng anyong tubig ang probinsya ng Catanduanes. At dahil sa lokasyon nito, madalas itong daanan at tamaan ng mga bagyo. Pero sa mga panahong nananalanta ang mga kalamidad, hindi mo daw makikita ang mga residente dito na nagsisiksikan sa mga evacuation center. Matagal na kasing tradisyon sa lugar ang pagkupkop sa mga apektadong residente ng mga may-ari ng matitibay na bahay. Tulad na lamang ni Aling Josefina na nilulubos ang pagtulong hanggang sa pagkain. Kahit sino po, hindi kami namimili ng tao. Kung sino ang pumunta sa amin, pinapatuloy po namin. Dito sa Barangay Bagong Bayan sa Bato, Catanduanes, bukod sa imahe ng Birhen na sandigan ng mga residente laban sa sakuna, ang bahay ng mag-inang Paula Donsisimo ang madalas na takbuhan. Tumatanaw lang daw sila ng utang na loob sa mga residenteng kumukop sa kanila noon. Sa halos 50 bahay sa lugar, 6 lang kasi ang yari sa Bato. Instant evacuation center din ang bahay ni Ferdinand Gonzales sa bayan ng Gigmoton, kung saan lampas tao daw ang baha kapag malakas ang ulan. Kasi halos 2 tao ito, kilala mo naman eh. Saka kung may kumakatok, dapat pagbuksan mo. Aminado ang lokal na pamahalaan ng Catanduanes na malaking dahilan ng naturang tradisyon kung kaya't mababa ang casualty kapag may trahedya. Pero dahil dito, tila nai-isnab sila ng gobyerno pagdating sa pagbibigay ng ayuda. Dahil ganun ang tradisyon namin, hindi kaagad nakakabigay kami ng report na ganito karaming evacuees namin. So ang nangyayari, yung support ng DSWD, yung mga support ng national government, kakaunti kasi maliit lang ang report namin na mga evacuees. Hinding-hindi daw nila tatanggalin ang kaugaliang ito para lang malasap ang kakarampot na tulong ng pamahalaan. Ang kwentong ito ng mga residente ng Catanduanes ay isa lamang sa mga patunay na kahit sa panahon ngayon ng Facebook at Twitter ay buhay pa rin ng kulturang Pilipinong hinahangaan maging ng mga dayuhan, ang bayanihan. Mula dito sa Catanduanes, Gerard Garcia, News 5.